mag-day off. Kasi daw, pag nag-day off, mamamatay yung mga manok. Ganito po, yung 5 po diyang Bisaya, mangmang. Hindi ko gusto ang salitang mangmang. Nanlalait ka eh! Pasensya na po. Sir Ryan po kasi nagbigay ng assistance letter sa amin. Sir, hindi po namin kilala, sir. Sir, sandali. Namin. Ang taxi operator po, sir, hindi po yung mga pasahero. Hindi po, sir. Kasama na po yung pasahero. Ay, teka muna, sir. Teka muna. Ito, importante. Kausapin nyo to, hindi nyo pwedeng i-package eh. Pilipinas, magandang umaga po sa inyo lahat. Pagamat umuulan po sa labas, maganda pa rin umaga ho natin ngayon at 30 na ho ng Agosto. Special thanks muna ho tayo sa mga ito ho'y katuwang po namin sa aming public service or public service partner po to, no? Ito po sila, panoorin. Nagpapasalamat ang hashtag Ipabitag Mo sa Max Mango. Libreng refreshments at shakes para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa pagsuporta sa advokasya ng hashtag Ipabitag Mo. Max Mango, your perfect thirst quencher. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng Bitag si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival. Sa pagtulong sa ating mga kababayan, nagpapasalamat ang hashtag Ipabitag Mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Dekalidad at masustansyang pananghalian ang hatid ng Frabel Foods Corporation. Maraming salamat sa Frabel Foods Corporation sa kanilang mga libreng food packs habang idinudulog ng ating mga kababayan ang kanilang reklamo sa Bitag Action Center. Frabel Foods, the fresh experts. Sadyang pinasarap. Okay, umpisa na ho tayo, ano? Sumbungan, imbestigahan na po tayo. Nag-iisang pambansang sumbungan may tatak. Serbisyo, tulong, tatak Tulfo. Ako po si Ben Tulfo. Ito po yung hashtag Ipabitag Mo. Ngayon, sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag Ipabitag Mo. Bitag, tulong, laya na ako pero mga pulis sa Caloocan ginugulo pa rin ako. Ari ng mangingisda sa South Africa, natamaan ng bakal habang nagtatrabaho. Huling sahod gustong makuha sa agency. Mga garbage collector sa Pasig City, pinahihirapan. 13-month pay nila, iniipit daw ng employer. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Siya po'y tulak at user noon, nagbagong buhay na raw ngayon. Mga pulis Caloocan, ayaw pa rin daw siyang tigilan. Ang masaklap, plinantahan daw siya ng ito ho'y marijuana o droga para makulong uli. Kaya lumapit po sa Bitag ang kanyang hinaing, magandang panoorin. Lumapit po ako sa Bitag para ireklamo ang kapulisan sa Station 11, Caloocan, dahil sa kanilang panggigipit. Dati na po akong nakulong noong July 8 dahil pinasok nila ang aking bahay, persa nilang pinasok at pinagkukuha ang aking mga gamit. At ng gabing yun, nung pagpasok, wala man lang silang binasa na may warrant o Miranda rights. Kinasuhan nila ako noon ng RA 511. Pero yun ay na-dismiss dahil sa kawalan ng probable cause. Pinaratangan ako na nagtitinda naman ng droga na hindi naman nila napatunayan. Tapos hiningan nila ako ng trabaho na magturo ng mga nagbibinta ng droga. At ang makukuha nila ay bibigyan nila ako ng parte. Kaya po ako lumapit sa Bitag para maparusahan ang mga kapulisang ito at kung maaari matanggal sa serbisyo at lahat ng involved sa kaso pong ito. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Una sa lahat mga boss, linawin po natin, ano?
kami po sa Bitag, wala po kaming sinasanto. Pero bagamat ito hong sitwasyon na ginagawa po namin, malapit po kami sa law enforcers, marami po mga law enforcers na sabihin na police specifically. Iba po sa kanila, iba po yung galawan. Wala po kaming pakialam kahit sino pa kayo dahil kami po may access doon po sa pinakahepe ng ito ho'y PNP or Chief PNP. Ganon din po sa NCRPO, sunod po kayo lahat sa mga distrito. Ang marching order, pag kami pumasok sa mga distrito ng NCR, umanda kayo dahil may timbre po yan sa NCRPO, sa National Capital Police Region, yung Regional Director. So makakasama po natin ngayon, magbabalanse po tayo dahil nagrareklamo po si Michael. Michael, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din po, Sir Ben. Alright. Bago ang lahat, bibigyan po namin kayo ng ito ho'y little bit of a detail. Siya po'y na-considered ho natin na naging laman po ng community information or panahon po ni Gloria, panahon ni Pinoy, panahon po ni PRRD, at panahon ni PRRD, nagkaroon po ng sinasabing tukhang, lahat po ng mga surrendery na gumagamit po ng droga or naglalako noon, minomonitor po sila. Ngayon, ito po muna lahat kukumpirmahin natin, kay tukhang surrendery ng panahon ni PRRD. Yes po, Sir Ben. Anong ibig sabihin ng tukhang surrendery? Anong ibig sabihin noon? Kay sumusuko, nakikipag-usap sa kanila. Opo, nakikipag-cooperate naman po ako sa kanila. Hindi ka na gumagamit. Opo. Hindi ka na rin naglalako. Hindi na. Parang gano'n. May Okay. negosyo naman po ako kasi, Sir. Alright. Kaya lumapit ka sa amin dahil narareklamo, pinipilit ka na maging asset, magbibigay ng impormasyon. Opo, Sir. Ang hindi mo gusto, pinapasok ng bahay mo sa pilitan. Opo. Wala nang respeto, para bang wala nang warrant dahil pakiwari nila, wala ka ng karapatan dahil tukhang surrendery ka, nakakala panahon pa rin ni PRRD. Ganun ba? Sir, opo. Okay. Bago ang lahat mga boss, ito muna, bigyan ka muna ng detalye para maintindihan nyo. Iba po ang hashtag ibabitag mo. Si Ben Tulfo pong kausap ninyo ngayon, si Ben Tulfo pong sa harapan ninyo, iba po kami pag nag-imbestiga. Kaya kung kayo po ay nasa police, lahat po ng mga police sa NCR, lahat po ng distrito, listen carefully from the district director down sa iba pa, sa mga police precinct. May access po kami sa itaas, may mga marching order po na we cooperate pagdating sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Gusto rin po na makaabot ni Chief PNP sa itaas. July 8, 11 p.m. Puwersahang pinasok at hinalughog daw po ang ito'y Police Caloocan Substation 11, ang bahay ni Michael. Ayan po nakikita ninyo. So, ayan po yung mga pictures na yan sa pilitan pagpasok. Ang police daw yan. Ayan. Ito po, makikitang dyan parte nito, kung titingnan po natin, pumasok na po sila. At ang kanyang mga kagamitan tulad ng aircon, chainsaw at iba pang mga halagang gamit. Nilimas daw. Si Michael, inaresto matapos umano siya'y plantahan ng sinasabing droga ng pulisya ayon sa kanya. Kinasuhan siya ng paglabag ng Republic Act 9165, a Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang report sa police station, Police Caloocan, siya raw ay hinuli sa pamamagitan ng buy-bust. Ngayon, August 5 na nakalaya sa bilangguan si Michael matapos ma-dismiss ang kanyang kaso dahil kawalang probable cause. August 20, muli raw siya ginipit. Ito hoy, ng mga pulis, itong si Michael, at pinusasan habang naglalakad lamang sa kalsada. Ito po yung mga narration niya. Pinaratangan daw siya ng mga pulis nagbebenta ng illegal na droga. Bukod dito, inuutusan daw siya ng mga ito na maging isang asset. Nireset daw ng mga pulis ang kanyang cellphone nang malaman nang lumapit siya sa bitag. Si Michael ay aminadong dating gumagamit ng illegal na droga. Dati rin itong nakulong dahil sa paggamit ng pagbebenta ng illegal na droga. So yan po. Ngayon po kami magiging balanse po rito, no? Dahil hindi ibig sabihin inere namin, naniniwala po kami. Ibig sabihin, kukuha po tayo, magiging balanse. Again, inuulit po namin, may marching order po sa itaas, sa Chief PNP, na kami po ay pabor dito ho sa PNP, talagang linisin ang hanay to engage with the community engagement cooperation ng komunidad para manumbalik ang tiwala
So isa po yan, ganun din po sa NCRPO. Si NCRPO Chief Regional Director, ay gusto niya rin po na anything, Ben, sabihin mo lang kung pupunta ka sa anumang distrito, may access po tayo riyan. So, ngayon, ikaw muna. Inuulit ko, dati kang gumagamit, Opo, sir. dati kang naglalako, tukhang surrendery ka ng panahon ni PRRD. Opo, sir. So, nagbago ka na ba? Opo, sir Bin. Ba't ka lumapit sa amin? Quickly lang. Anong dahilan? Anong punto mo? Para ireklamo po itong mga pulis na pumasok po sa bahay. Kailan sila pumasok? Noong July 8, Ayun ba yung pumasok sila sa bahay mo pagkatapos na basura ng piskal? Basura? Opo. Pinakiwalan? Lack of probable cause? opo. Okay. Ano pa ang gusto mong ireklamo sa amin? Baka pwede pong mabawi din po yung mga gamit na kinuha po sa akin. Tsaka makasuhan po sila. Okay. Okay, sige. Sa linya ng telepono si Police Colonel Ruben Lacuesta, Chief Caloocan City Police. Magandang umaga po, Colonel Ruben Lacuesta, sir. Yes, sir. Good morning po, Sir Ben. At magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng iyong programa. Una sa lahat, sir, kami nagpapasalamat sa pagtanggap po ng tawag. Nakalive po tayo sa IBC TV 13, ganoon din po sa CLTV 36. Yes, Trabaho lang po, sir, walang personalan. Lumapit po sa amin tong isa rito, sir, si Michael, at nakita po sa CCTV. Aminado po siya gumagamit, lumalako po siya dati ng droga. Panahon ho ni PRRD, siya po nasa listahan ng tukhang at nabibisita. Pero ang ayon niya, sir, parang hinahalughog daw pong bahay niya noong August 8. At nang nakikita po sa CCTV, kagamitan, aircon, chainsaw at iba pa mahalagang gamit na wala rin po. Inaresto raw siya, plinantahan ng droga, yun pong sinasabi niya. Nakaabot po ba, sir, sa inyo ito, record ho ng August 15, nakalaya siya sa bilangguan, matapos ma-dismiss na ang kaso walang no probable cause. And then, muli daw siyang ginigipit ng mga pulis, pinusasan habang naglalakad sa kalsada, pinaratangan muli nagbebenta ng illegal na droga. Sir, ano pong record natin dito kay Michael sa inyo pong pagkakaalam bilang hepe po ng pulis? Actually, sir, meron tayong substation commander kasi, sir, yan na sila po yung rekta po na nagtrabaho po tungkol po dyan. But again, sa akin lang, sir, siguro doon sa kaso na ni-file sa kanya, ito naman po ay nidulog sa korte. At siyempre, ang atin naman din, pagbabase tayo sa ebidensya, siyempre, pag nakitaan po na kahit masabihin natin po na lack of probable cause, siguro mayroon din na nakita ng piskalya o kaya sa court na mayroong mga kulang na ebidensya. Siguro ganun po yung pagkakaintindi ko. But again, doon naman po sa part na kinasabi ni Michael regarding po doon sa mga dapat hindi kinuha na mga gamit, yun po yung dapat natin na imbestigahan. Yung pong mga nakuha, di ba ng mga ating mga kasamaan ay dapat natin imbestigahan po yun, Sir Ben. Okay, tama po kayo, sir, But in the meantime, may gusto ka bang sabihin kay Police Colonel Ruben Lacuesta? After all, nandiyan na. So, may Sir, karapatan ka. ako po humingi sa inyo ng Tulong ba yan? Tulong na sumbong? Anong gusto mo? o tulong po. Kasi po, nagsuli po sila ng gamit nung Martes. Tapos, gusto nila akong palutangin doon. Nung hindi po ako lumutang, nung Sabado ng gabi, kinuha nila. Uli, yung mga gamit na binalik doon. Hindi po ako gusto ko pong kunin yung mga gamit ko doon. Hindi ko po makuha dahil natatakot po ako. Ganito, Sir Ben, Yes, si sir. Michael, kung saan po, bibigay ko po yung aking numero para kung saan po siya pwede kami mag-usap, pupuntahan ko siya para ito po ay papilan natin ito, i-dokumento natin po itong mga allegation na ganito para at least mayroon po tayong basehan para mas maganda po yun, mas matibay po yung magiging kaso natin sa mga kapulisan natin na gumawa ng hindi po maganda. Okay, sir. Una sa lahat, nung kahukay nagkaroon ng meeting kay Chief PNP, General Acorda, isa po sinabi niya, Ben, kung hindi niya ginagawa ang trabaho ninyo, hindi namin malalaman. Kaya hanggat nandyan kayo, nagkakaroon ng magandang ugnay at nalalaman sa itaas kung anong nangyayari sa ibaba.
At ang gusto po ni General Acorda, Chief PNP, magkaroon po ng sinasabing tiwala yung komunidad at mapartisipasyon, manumbalik, dahil nakikita po sa mga kinikilos at galaw ng mga pulis po natin sa ibaba. Kaya lang sir, at this point, ganoon din po yung marching order po ni NCRPO, General Nartates, na anytime Ben, we'll work with you. Dito po sa parting to, nababahala lang po ako baka kasi yung sistema po na pagkukuha ng asset pinipilit po natin, bagamat siya'y aminado, ay ito ho'y gumagamit noon kung ano man yung kanyang community records dyan. Siguro sir, ang hirap naman kapag pinilit natin yung tao maging asset. Ituro kung sino-sino, makipagtulungan, alang-alang doon sa mga magigiting at maiinit na mga pulis natin na talagang tugisin yung mga personality involved sa sinasabing droga. Ang issue ko lang po rito, sir, yung pamamaraan na pagkuha po ng ebidensya or di naman kaya mga impormasyon na hindi po siguro tama, sir, extrajudicial na kung tawagin po. Kasi pag ginamit na po natin, hindi na po, nilalabag na po natin yung batas, pumapasok sa bahay tulad nitong video nakikita po natin na gusto po natin pakita sa inyo kung kayo nanonood, yung sapilitan pong pagpasok sa bahay na walang warrant. Ito po yung parang may access. Maliban na lamang po sir kung ito yung raid, ganyan lang po sir. Siyempre, kinakailangan presensya ng barangay. Makikita po yung pulis natin. Talagang pinilit po ang pagpasok, dalawa lang po sila. So ito po ay dapat sinisipa ang pinto, unless kung may search warrant po ito, hindi po pwedeng bypass po yan. Pinilit po natin kunin yung tao unless kung may arrest warrant or may search warrant, excusable, maintindihan po natin, sir. So, sa parting po yan, sir, yung video, maaaring sabihin natin di kompleto, Ben, pero yung pamamaraan, pagpasok po nila, na wala namang dalang search warrant, hindi binasahan ng Miranda rights, although, yung sinasabi niya, pero nagtutugma po, sir, na siguro binabalik-balikan siya, gusto tayong gawing asset, ayaw niya po maging asset. Anong ibig sabihin po noon? Ituro kung sino dapat ituro. Although, iyon ang dapat malaman sa komunidad, pero hindi po dapat, sir, sa pilitan. Kasi kika-questionin ho ng hukuman yan, sir. Tama po kayo, sir. Kaya nga po, pag maganyan na sa pilitan talaga, ay may yan po yan. Hindi po mag-i-stand po sa court yan. Tama, sir. Now, para sa akin po, sir, being the chief of police or anong station man ng substation po ninyo dyan, mahalaga po yung sinasabing mission order. Anong ibig sabihin ng mission order? Lahat po ng mga kinikilos ng mga tao po natin. Kaya ako po, sir, ako ho'y talagang gustong-gusto ko ma-implement yung body-worn camera. At pag nag-cooperate po, hindi po pwede nakasibilyan na karamong akyat bahay, magnanakaw, pakiulit ng video na to, nasisipain mong pinto, ay pwede kang barilin yan kung pag hindi ka kilalang pulis. Ito ho yung entry na to, forcible entry kung tawagin. Kung may body cam po yan, sir, hindi po gagawa yung pulis natin ng ganyan, sir. Kasi makikita yung kanyang ginagawa. Ang kamali po siya, sir, nakikita siya sa CCTV. So, yan pong ganyang klaseng situations, importante po yung mission order na alam po ng kanilang mga hepe na sila ay may tatrabahuin. At clearly stated doon po sa kanilang trabaho, kapag sila ay nag-operate step by step, eto dapat gawin. Although nag-aantay po yung mobile sa labas, wala pong koordinasyon sa barangay, sir, man lang. Kasi may kukunin ka, may arrestuhin ka kung may arrest warrant. Sir, dito po sa parting to, may mission order ba itong mga tao to? Kung balikan po natin July 8, porsahan pinasok ang kanyang bahay, alam po ba ng happy, sir? Meron po bang signed mission order? Pag ganyan po kasi, sir, na sa mismong substation na natin, na ang mga personnel natin na nag-conduct po ng operation, automatic po na siya na po yung mismong substation commander po ang nagli-lead yan, sir. O kaya mayroon silang mga senior office PNP personnel na kanyang mga tao, automatic na po yun, sir. Na well, ang sinasabi niyo, sir, automatic ideal pero hindi po realistic. Kasi hindi po natin nakikita. Baka hindi po alam ng happy nila, nag-ooperate po sila nang hindi po nakatimbre. Baka sariling diskarte po ito, sir. Sir, sanay po kami pagdating sa mga operations ng droga. Nakakasama po namin. Caloocan po yan, oh. Sa lugar po ninyo, 2008, 2009, 2010, panay pong pasok namin dyan sa kasama pong PIDEA. At kung minsan nga po, sir, mga pulis natin dito, sir, nagpaplantaran. No, yun po, hindi po sa panahon ninyo. Ang sa akin lang po, sir, aminado po kahit si NCRPO Chief Nartates, troublesome po yung inyong lugar, Caloocan. Pasensya na po kayo, diretso po ako magsalita, unfiltered. Kaya ayusin po natin sana, sir, yung mga
ang mga tauhan natin, kapag medyo po sila, nagbibigay po sila ng mission order, sign po, alam po ninyo, nakatimbre, just in case may bulilyaso, at least po alam ninyo saan po magkakamali. Kung kapag po mga tao natin hindi po na managely or supervised by their station commander, didiskarte po sila ng sarili. That's my take po yan, sir, kung hindi po alam ng substation commander. Tama po yun, sir. Actually, dapat lahat po ng mga galaw ng kanilang mga personnel ay dapat alam po ng immediate commander. Okay, sir. Habang nandyan po kayo, sir, sige. Andito naman po si Police Captain Mario Solangon sa commander ho ng Caloocan Police Substation 11, kung saan siguro, sir, ito po yung lugar na kung saan na nandoon po yung July 11, porsahang pinasok. Makita po natin yung yung video ulit, pakakyan. Ayan po, nakikita, porsahang pagpasok po ng mga tauhan po nitong Station 11. Malamang sigurado, baka kilala po ito ni Captain Mario Solangon. Captain Mario Solangon, magandang umaga po sa iyo. Yes, sir. Good morning po, sir. Captain Solangon po, sir. Ay, Captain Solangon, kayo ba dito sa parting to na-inform or alam po natin, nabigyan ba ng mission order po itong mga tao na to kung sila mag-ooperate, may kukunin na tao, hindi ba sir, may mission order dapat yan? Yes, sir. Pero by that time po, hindi ko po talaga alam po yung nangyaring operation na yan, sir. So, wala pong nakaabot po sa inyo, wala po kayong binigay mission order as to yung kanilang operasyon na dapat tinitimbrehan yung hepe sa itaas. Hindi po pwedeng gumalaw ng hindi po alam ng hepe kasi manggagaling po yan. Everything, lahat po pag mga operations, by bus, or anumang bagay tulad po nito, kung kukunin po nila, dapat po sir, nakablatter din yan, may mission order din sir. Wala po kayong mission order sir, paano nangyari po rito, hindi nyo alam na mga tao ninyo gumagawa ng bagay na hindi po natin alam? Yes, sir po, siguro po by that time ay hindi ako na-impormahan ng mga tao ko. Okay. By that time po kasi sir, nagpaalam ako dun sa aming ako po na aatid ako kasi sa kasal noon. So, Alright, po sa deputy ko yung presinto by that time po. Sige sir, naintindihan ko. Ibig sabihin sir, mga bastos to mga tao natin, kinakailan disiplinahin. Kapag ito po'y makaabot sa Chief PNP, nakaabot kay Nartates, General Nartates, mabubuisit po lalo to. Bagamat ito po'y July pa. Pero yung estilo, sir, ako po'y magbibigay. Hindi po ako nagtuturo dito. Sanay po kami sa mga police operations, drug operations with the Philippine Drug Enforcement Agency. Ang dami po namin, makikita niyo po sa YouTube TV kung paano po. Methodical po yan eh. Pag may kukunin, by bus, ano po yung standard operating procedure? Standard operating procedure pag nagkaroon ng operations, kapareho po nito, may kukunin, sir, may coordination po to. So, hindi po kayo ininformahan ng mga tao nyo, kung ako lang po siguro, sir, didisiplinahin ko po to. Hindi po pwede sa akin to. I'm sorry po sa akin. Mukhang hindi po kayo nirespeto, hindi po kayo in-inform, dahil alam po nila, wala naman po tayong problema kung kayo po may engagement. At least man lang, sir, doon sa second in command will inform about this para mag-guide po sila kung anong tamang procedure pag manghuli at merong coordination sa barangay, sir. Kasi technical, nakita po ng piskal yan, binasura. Kasi po hindi tama yung procedure. Kaya po ako talagang tagasulong po si Ben Tulfo ng mga body-worn camera para makita pong pinagagawa ng mga pulis po natin pagdating sa operation, sir. Hanggat wala po yan, ganyan pong gagawin ng mga tao natin. Hindi po sila naka-uniforme. At least man lang dapat nakasama yung uniforme. At least man lang, sir, may timbre sa barangay na talay lulusob sila. May papakita silang papel. Nakapalibot po sa lugar for sinasabi po natin crowd control. Hindi ba, sir? Tama? Opo, sir. Opo, sir. Sino pong operating officer po? Sino po yung mga dalawa na yan? Makikita niyo po pa, sir? Disiplinahin niyo siguro, sir. Kasi nakikita ngayon nationwide, mga itsura ng mga kolokoy na yan. Ayan po talagang gagawin natin, sir. Talagang tanggalin niyo na po siguro sa anti-drugs yan. Baka maglabis pa po yan. Baka gawin, ganito pong ginagawa nila. Alam ko po sila, naintindihan ko po, pero medyo hindi na po tama yung proseso, sir. Opo, sir. Opo, sir. Paparusahan po natin sila, sir. Papagandak po agad tayo ng investigasyon dyan, sir. Hingi po ako ng tulong sa higher up, sir. Para... Well, sir, makakaabot po ito kayo Nartates. Opo, may access po kami. Kakausap po namin yan, nakikipagtulungan po from Chief PNP to NCRPO. Lalo-lalo na po ang bitag sa Metro Manila, sir. So ngayon po, maraming salamat po, sir. At siguro naman, dyan po sa parteng, pakidisiplina, pakitawag ng mga tao mo, sinturunin mo. I'm sorry, nagbibiro lang po ako. Hindi po tamang ginawa nila, sir. Pasensya na po kayo. Pag nakita po ni Nartates yan, tatanungin yan, sino ka? Ba't mo ginawa yan?
Ganyan po magsalita po yan. Saan ka nang galing? Graduate ka ba ng PNPA? Paano? Yung mga tao nyo, sir, ba? Ganun po magsalita yon, may pagkamilitar. Tawag nga sa kanya Hitler eh. So, magiging Hitler siya sa inyo ngayon yan. Yari kayo. Maraming salamat, sir, ha? Thank you very much po, sir. Thank you po. Thank you po. Alright. So, dito balik tayo kasi Police Chief. Police Chief, narinig niyo po ang aking balitaktakan. Bahala po kayo. Baka patawag po kayo ni Hitler. Si General Tartates, yari po kayo. Kaibigan ko po yun, sir. Kaya ako nabibiro ng ganyan. Nakikipagtulungan po kami sa kanya. Okay, sir? Opo, sir. Sir, magandang umaga po. Okay, thank you. O, ikaw naman. Ginawa ko yung tama, pero pakinggan mo ako. Babantayan din kita. Opo, Hindi sir. ako nagbibiro. Opo, sir. Baka kasi tuloy-tuloy ang ginagawa mo. Kalaban kami na mga taong wala sa lugar. Nambibitag ako. Hindi kita bibitagin dahil lumapit ka sa akin. Mali yung proseso. Wag na wag sana makaabot ang impormasyon na ikaw nga talaga'y involved sa droga. Pero ganun pa man, dahil wala naman akong dahilan na parang alamin, sasabihin ko, ginawa ko lang yung protocol. Tama. Hindi ibig sabihin tagapagtanggol mo ako. Opo, sir. Ayaw ko lang ng maling proseso. Pero ganun pa man, pro-law enforcer pa rin ako. Dahil nag-iisa lang naman yan. Wala naman tayong magagawa, kundi patinuin nila yung mga pulis. Tumino ka rin. Opo, sir. Paliwanag ba? May ano Sige, naman po ako, sige. sir. May negosyo naman po ako. May hanap buhay po talaga ako. Kaya Very patunayan good. kung saan po talaga ako, source of income ko, kung saan po talaga nanggagaling. Well, kung gano'n, wala namang hindi ko naman sinasabi kung anong, basta siguro kung, alam mo, lahat tayo nagkakamali. Alright? Opo, sir. Lahat tayo nagkakasala, nagkakamali. Ang mahalaga lamang nagbabago na hindi bumabalik sa dati. Okay lang? Opo, sir. Alright? Opo. Yun lang naman ang gusto ko. Opo. Pero hindi ibig sabihin kaibigan kita, hindi kita kaibigan, ayaw kita maging kaibigan, may mali lang. Opo, sir. Ako si Bitag eh. Opo. Maraming salamat, nakilala kita. Thank you At rin po, natututo ako, pero nakatingin pa rin ako sa iyo. Opo, Hindi sir. ka pa rin ligtas. Opo. Alright? Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan, serbisyo. May tatak. Tulong, may tatak. Iba mong tatak ng Bitag. Ibang Tulfo po si Bitag. Ako po si Ben Tulfo. Ito po yung hashtag ipabitag mo. Susunod, ari ng mangingisda sa South Africa na tamaan ng bakal habang nagtatrabaho. Huling sahod gustong makuha sa agency. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Masandali lang, pwede ba tayo mag-usap ng mahinahon? Kapag ka ikaw, gumagawa ka ng peking resibo sa serbisyo nila, peke ka. Ituro nyo kung sino mga bastos at mga nagbabanta ng gigipit na mga online lending app collectors. Dapat masampulan at mahulog sa bitag ang mga abusadong yan. Respetuhin mo siya. Amo mo siya eh. Oy, dito mo bilangin sa harapan ng abogado. Ang kakapal na mukha nyo, ang amo ninyo, binabayaran nyo ng 5,000. So kami sa bitag, hindi kami nakukuha sa drama. Hindi na po pwede yung bolahan, hindi na po pwede yung pangako-pangako. Tapatin mo na lang, huwag mo nang paasahin, huwag mong lokohin. Scammer. Dorobo. Walang kawala. Hulog sa bitag. Hashtag ipabitag mo. Ito na ho tayo sa pangalawang story. Mangingisdang Pinoy sa South Africa na disgrasya habang nasa barko tinamaan ng bakal ang kanyang maselang parte ng katawan, ang genitalia. Dahil dito, maagang napauwi sa Pinas. Ito ho yung pobre naman, kawawa naman. Subalit, ang kanyang sahod hindi daw binigay ng kanyang agency. Kinakailan daw maging fit to work uli siya bago mai-release ang kanyang last pay. Ibang klase ito, Napauwi na nga eh. Pagkatapos, na-disgrasya na nga. Tinamaan ng maselang parte ng katawan.
Pagkatapos, anong gagawin? Huwag munang i-release hanggat bago daw maging fit to work. Ibig sabihin, pag umigi, Mariosep. Panoorin. Ako po ay mangingisda sa South Africa noong July 8, 2021 habang nangingisda po kami doon sa gitna ng dagat. Habang nag-operate po ako ng machine, may tumama po sa ari ko na bakal na hindi ko po namamalayan. Nung nadisgrasya po ako, ako po ang naggagamot po sa aking ari po. At habang ginagamot ko po gabi-gabi po pag natatapos yung trabaho namin, tuloy-tuloy pa rin na yung trabaho ko. 2 buwan po kami na stay doon sa gitna ng dagat bago kami dumaong. Nung dumaong po kami sa Cape Town, South Africa, pina-check up po ako doon sa hospital po nila doon at binigyan po ng certificate, record ng medical. Bumalik kami dito sa barko at nagdesisyon yung kapitan namin na pauwiin ako doon sa Pilipinas, na doon ako operahan. Nung umuwi na ako dito sa Pinas, pinaoperahan po ako. Nung natapos po akong naoperahan, gusto ko na sana pong kunin yung sahod ko po sa agency ng Erica Crewing sa May Calao, Manila. Ayaw nila po ibigay dahil sa gusto nila na makip to work muna ako bago ibigay nila yung sahod. Sir Ben, sana matulungan niyo na po ako na makuha po ang aking sahod at final pay. At yun na lang po ang inaasahan ng pamilya ko kasi wala na po akong trabaho at yan na lang po ang inaasahan ko. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Masaklap po itong nangyari sa kanya. Hindi po biro, ano? Nung ako po'y high school sa mga eksklusibong eskwelahan sa CR po nila. Pag ikay jingle sa CR, mga eksklusibong mga eskwelahan, tulad po nung araw na yung may mga agila, tapos kulay blue, doon po kasi ako nag-aaral noon. Nakalagay po sa CR, doon po sa may urinal, the future of the nation depends on what you're holding now. Iyon po, hanggang ngayon, hindi pa tumatak po sa aking isipan na ako po'y sa edad ko na po to, yung kami po yung mga second year at third year high school, yun po lagi. Ang kinabukasan ng bansa natin, kung ano yung hawak natin, habang tayong jumijingle. Ito po ang naging istorya. Masaya lang po itong kwento na to. Kung sa mga lalaki, sabi po natin, sa mga babae pala, uso po yung breast enhancement. Okay? Uso rin po yung mga bagay na kung minsan for enhancement, ibig sabihin, iba pa naman, yung butt enhancement, yung ini-injectionan po or lalagyan ng silicone. At marami pong iba. Kung sa lalaki naman, meron pong pinnacle enlargement. So, lahat po yan. At hindi po bastos ang aking mga sinasabi. Happens to be, ito po yung kasama natin ngayon, nagkaroon po siya ng procedure ng pinnacle enhancement or by way of doon sinasabing hindi po bastos to. I mean, this is really real na kung ano man yung bagay na yun po ang tinamaan. Kaya yung ano mang nailagay doon, sumabog. Isipin niyo po, kung sa breast enhancement, sumabog din po yung silicone, delikado po yan. So everything is serious po rito sa pinag-uusapan natin. Yun lang po ang aking leading sa inyo para maintindihan niyo po. Itong bastos na employer, sa halip na maawa sa nangyari, umuwi na nga, hindi makapagtrabaho, nagkaroon ng surgery. Actually, tiniis niya po habang siya nasa barko. Ganun po ang nangyaring storya. Kaya makakasama natin ngayon si Christian Flores. Christian, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga rin po, sir. Alright, bago ang lahat, bakit ganito yung ginawa sa'yo ng yung agency mo rito? Ikaw na nga, hindi ka na makapagtrabaho, gawa nga sa nangyaring aksidente. Di ba? Parang gusto nila, magpagaling ka muna at pagkatapos mo makukuha yung pera,
Kung mag-fit to work ka na. Ang ibig sabihin, babalik ka. Yung bang ibig lang sabihin? Sinabi ba sa'yo? Kaya hindi bibigay sin sahod mo hanggat hindi ka bumalik. Kumbaga, kung gaano katagal yung pagpapaigi mo sa nangyaring aksidente, diyan ka muna, tainga ka muna. Ganun ba? Yata po, sir. Ganyan. Anong sinabi mo sa kanila na parang, ba't ganun? Hindi mo ba kinestyon? Sinabi ko po, sir, na bakit ayaw po nila ibigay, pinaghirapan ko naman po yun, sir. Tama ka naman, pera mo yun eh. Pinipilit po nila na sinasabi na hanggang ma-fit to work po kayo. Bibigay namin yung sahod mo na. Anong ibig sabihin ng fit to work? Ibig sabihin, nagkaroon ka ng surgery, hindi ba? Nung bumalik ka sa Pilipinas, nag-surgery ka. Opo, sir. Gaano katagal yung healing o yung ano mo, yung parang sinasabing vacation mo para umigi? Ano daw? Wala naman po sinabi, sir. 2 buwan po. Ganun, sir. Pero alam ba nila ang nangyari? Opo, sir. Alam po. Nasabi mo sa kanila? Opo, sir. Ano daw ang gusto? Ano bang gusto mo mangyari ngayon? Yung gusto ko lang po mangyari, sir, sana gusto ko pong kunin na po yung, makuha po yung sweldo ko po na natira. Tapos, magkano pang natitira ang sweldo mo bilang seaman dito sa agency? Mga 150 pa na mahigit po. 150,000? Opo. Ayaw ibigay? Ayaw pa po, sir. Hanggat hindi ka fit to work? Opo, sir. Ikaw ba'y fit to work na ngayon? Medyo okay na rin po, sir. Pero hindi ka pa makakapagtrabaho? Opo, sir. Okay. Basahin po natin yung mga ibigay. Ito po, ano? Dito po sa nangyaring aksidente ng July 2022, 2 buwan tumagal si Christian sa barko. Nag-self-medicate po siya after the accident. Tahimik lang po siya dahil di siya makapagpatingin sa doktor. Nasa laot po sila. September 2022, pinauwi na si Christian sa Pinas para ip-opera na yung sugat sa kanyang genital. So nangyari nga, ang agency ang sumagot sa lahat na gastos para sa operasyon. Ang gusto lang ni Christian, tulad ng sinabi niya, makuha niya last pay. Pero history, 2014, habang ito ho'y nakasampa ng barko sa bansang Spain, si Christian, siya'y napagdesisyon na nila mga fishermen na doon sa technology, just like anybody else, na everybody's entitled to siguro sabihin enhancement of nose lift or mga ganon breast or butt, pinnacle enlargement or whatever it is, sa pamamagitan ng enlargement na yan gamit ang Vaseline. So, yun pong history na yon. So, nagdesisyon po sila. Wala pong masama roon kung pagdedesisyon na yan. Everybody's entitled to make that kind of decision. Ngayon, dito po sa parting to, gusto ko lang pong sabihin sa inyo, malupit po yung agency na ayaw ibigay kasi up this time, hindi pa naman siguro ikaw maigi. Tama? Sige, kwento mo sa akin, ano mga naranasan mong pahirap nung ikay nasa barko? Kasi binasa ko medical history nung nangyari sa'yo. Nagtrabaho ka, bagamat sakit na sakit yung nangyari sa'yo. Opo, hindi sir, ka makapagreklamo dahil sa laot kayo, tama? Opo, sir. So, alam ba ng kapitan ng barko o timiis ka lang kahit na masakit? Opo, sir. Alam po ng kapitan po ng barko, sir. Ano sinabi ng kapitan ng barko? Pilipino ba siya? Taiwanese po, sir. Taiwanese. Nung nakita ng Taiwanese, ano sinabi sa'yo? Namimilipit ka? O, tinawag niya po doon sa gilid, sir, sa pinakalupan namin, sir. Mm-hmm. Tapos sabi niya po, tiisin na lang po ng 2 buwan bago dumaong po, sir. Sus Maria. So, tiisin mo 2 buwan? Opo, sir. Ano ba nangyari? Tinamaan yung genital mo na dumugo? Opo, sir, dumugo po. Sumabog yung Vaseline na nakapaligid doon sa Opo, sir. Hindi ba alam ng kapitan yung sitwasyon mo? So, 2 months kayo sa laot. So, anong ginawa mo? Naggamot-gamot ka lang? Opo, habang matapos po yung trabaho namin, sir, pag matutulog na po kami, lilinisan ko na lang po, sir. Inagamot ko na lang po, sir. So, nung dumating kayo sa Africa, tsaka ka pa nakapagpatingin? Opo, sir. Ano naman sinabi ng doktor nung nagpatingin ka sa Africa?
Tinignan po sa tapos yung bigay po ng kwan, sir. Receipt ng mga gamot. Opo, sir. Ano yung antibiotics? Opo, sir. Antibiotics po, sir. Hindi ka ba man lang nagsabi sa kapitan mo, boss, i-airlift nyo lang ako, hindi ko na kaya. Hindi mo ba sinabi, nagtiis ka? Sinabi ko po, sir, pero sabi po nila kasi, sir, na tiisin na lang po. Tapos Titiisin? igilid daw. Nagigilid din po yung barko daw, sir. Ano na? Gigilid din daw po yung barko, sir. After 2 buwan po, sir, matapos. Kasi kung, okay, so, nung dumating kayo sa Africa, tsaka ka palang napagamot. Opo, sir. Tsaka mo nalaman kung ano sinabi ng doktor, malala. Opo, sir. Malala daw po, sir. Kailangan daw po na maoperahan po, sir. Maopera. Ano ba nangyari? Sumabog? Yung Vaseline? Opo, sa gilid niya lang po, sir. Doon yung natamaan po, sir. Yun ang parang sumabog po, sir. Sumabog. Tapos, nung kwan na po, sir, nagnana na po. So, pasintabil lang po kayo kung kumakain po kayo. Hindi na... O sige. Yun po ng aming sinasabi rito. Kung minsan hindi po naiintindihan, masakit po yan. Nakakabuisit kasi sasabihin itong Erica Crew Maring Services, sinagot lang nilang pagpapospital sa iyo. Totoo ba? Sinagot nila ang pagpapospital? Sir, yung may sagot po, sir, yung may-ari po ng barko, sir, pinadala po sa kanila, sir. Lahat po ng gastos dito sa Maynila, sir. Okay. Kaya yun, sir, tapos... Yung may-ari ng barko nagbigay sa inyo? Opo, sir. Nagbigay po dito sa agency po, sir. Sila po yung parang sila po yung nagbayad dun sa hospital po, sir, sa Manila Med, sir. Saan yung hospital? Sa Manila Med po, sir. Sa Manila Med. Ano naman sinabi sa hospital sa Manila Med? Sa kalagayan mo nung makita nila na sabi niya po, sir, malala na daw po, magkaka-infection na po. Pag hindi po daw ma-operan kaagad, baka makakuha ng cancer po. Ka-cancer. Mapod ng cancer. Opo, sir. So, okay ka na ngayon? Okay naman, sir. Hindi lang po makabuhat ng yung mga mabibigat, sir. Pero parang sasakit po kasi, sir. So, bawal na sa'yo magkarga na mabigat? Opo, sir. Alam ba ito ng agency? Sinabi mo ba sa kanila, boss? Siyempre, pag seaman ka, bibit-bit ka na mabibigat, hindi ba? Opo, sir. Bakit tinamaan ng bakal? Ano bang ino-operate mo? Yung machine po, sir. Okay. Na parang may umaakyat po na mabilis na mga bakal na maliliit na ganito. Umiikot po, hindi ko po namalayan na may tumalsik po sa akin po, sir. Doon mismo sa mga genital mo? Opo, sir. Ano nangyari yun? Napaupo ka sa sakit? Hindi po, sir. Parang nabigla lang po, sir, na bumigla na humapdi po, sir. Biglang humapdi? Opo, sir. Tumama? Bakit? Hindi ka ba nakapantalon o ano? Hindi po, sir. Na yung kwan lang po, sir. Parang jacket lang po, sir, na pangkwan sa back. Overall? Opo, sir. Nasugat pati yung ano? Nabutas po, sir. Nabutas. Doon, ano yung pumasok? May pumasok na bakal? Wala po, sir. Parang natalsikan lang po, sir. Tumalsik pagkatapos tinamaan. Hindi naman na baon o anong bagay doon sa ano mo? Wala naman po, sir. Tapos, hindi mo na malayan yon. Opo, sir. Doon na nakita mo malala na, tiniis mo lang. So, everyday, pagising mo, masakit. Opo, sir. Alam na mga kasamahan mo, ng mga Pilipino. Opo, sir. Ano sabi nila nung nakita mo? Sinasabi po nila na makiusap ka na lang sa kapitan para maigilid na. Pero ayaw naman po ng sir, yung kapitan po, sir, na igilid. Kasi pag igilid, mapipilitan ka. Igigilid, ibig sabihin, dadaon muna kayo. Out of humanitarian, medical humanitarian purpose. Hindi ginawa ng Taiwanese. Hindi po, sir. Ano kayo sinabi mo? Ano kaya kap ikaw ang ganito? Yung ano, patotoy mo, tamaan din na para makita mo, buisit na hindi mo ginawa to. Mahirap to. So ngayon, ang gusto mong sabihin dito, ibibigay daw ng agency huling sahod mo, subalit kailangan mag-undergo ka ng final urinalysis upang malaman na wala nang natitirang infection. Opo, sir. Bakit kinakailangan urinalysis? Anong kinalaman ng urinalysis doon? Hindi ko po alam. Anong katarantaduhan to? Wala naman ata sigurong... subalit, imbes na magpa-urinalysis, dumiretso si Christian sa NLRC upang magsampa ng kaso laban sa agency na hinahabol mong permanent disability, hindi ka na pwede makapagtrabaho niyan eh. Hindi ka na pwede makapagbuhat din, di ba? Oo, sir. O sige. Kaya ang gusto mo lang, makuha lang huling sahod mo bilang seaman. Opo, sir. Pero yung kwan po, sir, nilalakad po ng kwan po, sir.
may attorney po ako. May attorney tumutulong sa'yo. Kaya nahihirapan ka lang. Sige dito, si Undersecretary for Department of Migrant Workers, si Yusek Bernard Olalia. Magandang umaga po, Yusek Olalia, sir. Sir, magandang umaga po at magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at tagapanood, lalong-lalo sa paunahuhin po nating OFW. Okay, sir, maraming salamat po. Nakalive po tayo ngayon sa IBC TV 13, CLTV 36. And ito po, ilapit namin para sa... Nakakaawa po itong lumapit po sa atin, sir. Na-aksidente po siya sa barko habang sila'y nasa laot. Sa anumang kadahilanan yung kanyang machine na inoperate, sir, tumama po sa kanyang genitalia. Happens to be, nagkaroon po sila ng procedure, siya'y seaman kasama yung ibang mga Filipino, yung hong napagdesisyonan po nila magkaroon ho ng pinnacle enlargement sa ari po. That's entitled, everybody's entitled to enhancement in their body or breast or their nose. Happens to be, sir, tinamaan. So for that, sir, nagkaroon ho ng infection, 2 months po siya nagtay sa barko hanggang nadala sa Africa. That's when, for all those 2 months na muntik na mag-infection, awa ng Diyos, nakarating siya sa Maynila at inopera po ng kanyang, yung kanyang genitalia sa nangyaring aksidente kasi nagka-infection na. Ngayon, sir, lumalapit siya sa agency para makuha yung kanyang ito yung natitirang sahod. Although binayaran daw naman ng agency, sinasabi nitong pobreng seaman, company daw nagbayad noon, hindi yung agency. Ang hinahabol niya huling sahod niya at magkaroon ng permanent disability kasi hindi na po siya pwede magbuhat eh. Masakit hanggang ngayon, pumunta po sa atin. Ano po matutulong natin, sir, dito sa pobreng seaman? Sige po. Una po, ganito, no? Magkano po yung hindi binayaran huling sahod ng ating seafarer? Sagutin mo. Okay. Sige, si Christian na po mismo makakausap niyo sa Christian. Sagutin mo. Christian, Mga 150,000 pa po mahigit po, sir. 150,000 yung huling sahod mo lang. Yung huling sahod. Magkano? Huling sahod mo? Yun na lang po lahat, sir. Yun na lang daw, yung 150,000. Yung pinakahuling sahod mo to. Yun daw ang hindi niya pa nakokolekta, sir, na ayaw ibigay sa kanya. So, ilang buwan to na sahod? Ilang buwan to? Hindi ko po kasi makuha yung kanila, sir, yung parang computation na binigay nila, sir. Pero ito yung natitirang sahod na sinabi sa'yo, ito pa yung makukuha mo. Opo, sir. Pero yung unang binigay po sila sa amin, sir, iba yung maraming bawas po, sir. Maraming bawas. Itong 150,000 na huling sahod mo, clear to ng iyong agency na makukuha mo. Kaya lang hindi binibigay sa'yo kasi kinakailan makita fit to work at bakit dinare-require ka nilang urinalysis? Galing ka sa Manila Doctors Hospital. Ano ba sinabi ng Manila Doctors Hospital sa sitwasyon mo? Sabi, yung agency lang po na bimilit po na kukuha po ng sir. Urinalysis? Opo, sir. Wala namang kinalaman yung urinalysis doon sa ginawang... Para makita daw kung yung sa ihi po kung may halong infection ganun. Yun naman po sabi ng sir, nakakatawa ata itong agency na itong Erica. Parang, ano po pangalan ng agency? Ito po, sir, parang kini-question pa rin, sir, yung Erica. Ang pangalan ng agency, Erica Crew Manning Services Incorporated. Para po, sir, daig pa nilang Manila Doctors Hospital na gumawa ng surgery at humihingi sila ng kung ano man mag-undergo ng urinalysis para kung makita para kung may infection. Anong kinalaman ito doon sa... Hindi, inopera na nga po siya sa Manila Doctors Hospital at for the time being, nagpapagaling po siya. Bawal na po sa kanya magbuhat po ng mga... Kasi pag nagbuhat ka ba, anong nangyayari? Masakit po, sir. Pag nagbubuhat siya, sir, sumasakit na yung kanyang genitalia. Correct. Katama po ba yung narinig ko na nagsampa na yung ating si Christian ng total disability na claim? Nagano ka na ba ng total disability? Opo, sir. Okay, nagsampa na siya ng total disability, sir. Kaya lang yung kanyang sahod ayaw ibigay kasi hindi ko maintindihan kung anong gustong sabihin itong Erica. Wala pong kinalaman sa mga infection or anything. Yung infection po rito, yung pong matagal siya nagtiis, hindi sila nag-dock sa anumang port for 2 months, excruciating pain, dumugo, nagkaroon ng infection,
hanggat tiniis niya lang po, sir, naawa sa kanyang iba, nakarating naman, awa sa Manila, tsaka na-opera po siya. Ito namang Erica, Manpower Services, ayaw pa i-release hanggat hindi raw makita yung re-analysis. Ano bang hinahanap nila dito, sir? Kung may infection? Iba po atang hinahanap dito, sir. Ang mga doktor, okay na, magpapagaling lang. Yes, sir. Tama po kayo, no? May hindi tama sa proseso. Tama po, sir. They're looking for mga, I don't know, baka sinasabi po nila dito yung mga typical na infection na panlalaki. Hindi po yun eh. Tinamaan nga po, sir, yung kanyang genitalia sa labas at sumabog po yung Vaseline na, alam mo naman po sa mga pinnacle enlargement. Nagkaroon po ng infection kasi wala pong doktor for 2 months. Kaya pina-undergo na siya pa ng surgery to prevent further infection. Awa ng Diyos na na-prevent po yan. Ngayon, nagpapagaling po siya. Hindi naman siya makabuhat-buhat na kasi kunting effort lang sumasakit. Tama po. At saka pinaka-importante ho doon yung kanyang injury, whether it will be categorized later on as permanent or not permanent, work-related. Yes, no? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Work-related. Okay? Yes, sir. Ang isa pang hindi ho natin maintindihan, bakit siya nire-require ng fit to work, nag-claim nga siya ng total disability. Yun na nga, sir, eh. So, ang ibig sabihin po nito, binabaliwala yung claim niya ng total disability. Tama po, sir. Kinukuha siya ng babayaran kita yung last sahod mo, yung monetary claims mo, magbigay ka lang ng fit to work. No? Ibig sabihin, pag binagbigay ng fit to work yung ating kawawang seafarer, hindi na makakakolekta ng total disability yan. Tama po, sir. Ako, ganito na lang po gawin natin. Ano? Papuntahin po ninyo sa opisina ko. Sige, sir. Si Christian, yung seafarer. Titignan ko po yung records ng ahensya na yan at yung kaso ni Christian at re-revisahin po natin kung tugma at tama po lahat ng proseso na ginawa doon sa work-related injury na nangyari sa ating seafarer. At pag nakita ko po na mali, ay sasampahan po natin ng kaukulang disciplinary sanction para may patutunguhan po yung ganyang klaseng ahensya. Sir, habang nakikinig po sa atin, nanonood po yung mga tao, ito ho, for presentation purposes, they become educated, they're informed. Ito yung mga ganitong klaseng cases, sometimes unique, but nakikita po rin rin, sir, may kaukulang action, which is more important kung paano ito natin tinutulungan. Ginaguide nyo po, pati yung inyong pag-investigate, nakikita rin po ng mga tao yung the way we work bilang mga public servant po, sir. Kami nagpapasalamat po, sir, sa inyo. Maraming salamat po. Sir, maraming salamat din po at nakakatulong po tayo sa mga seafarers po natin. Sila po yung mga bagong bayani natin at dapat po inaalagaan natin yan, lalo-lalo na pag kanyang may welfare at monetary issues po. No? Yung ating ahensya po ay patuloy pong tutulong at itatakbo po natin yung hustisya para makamit po nila. Okay. Mabuhay po kayo, sir. Thank you so much, sir. Thank you din po. Papuntahin na lang po sa office ko. Ako mismo po ang kakausap kay Christian. Sige po, sasamahan namin, sir. Thank you so Sige much. Po. Okay, ganito Thank na you lang. po. Okay, sige. Pakabait nung naintindihan niya. Una sa lahat, walang saysay yung hinahanap nila. Malisyoso eh. Hindi ka dapat pupunta sa urinalysis, wala ka naman sakit na tulo, wala ka naman sakit na kung ano man yung mga kukunan mo sa babae. Hindi yun. Yun, ganun ang urinalysis kung may urinary tract infection. Hindi yun. Dinaig mo pa yung doktor. Sabi nga ng doktor, inopera ka na o sige, pahinga ka na. Dahil sa labas ng genitalia, sumabog yung sinasabing Vaseline doon, nagkaroon ng infection. Walang kinalaman sa urethra o dadaanan ng ihi. Etong loko-loko na Erica Manning Services, humihingi sa iyo ng mga kabulustugan na hindi naman yan na gumamit ka ng babae, baka nagkatulo ka na, baka inisip nila gano'n dahil sa seaman, isiraulo pala tong agency na to eh. Bastos eh. Sa halip na maawa sa iyo, pinahihirapan ka pa, na sinabi ni Secretary Eulalia, Yusek Eulalia, bakit ganon? Pag nag-fit to work ka na, parang sinabi, walang yung kiniklaim na work-related, hindi ka makapagtrabaho, sabi ng doktor. Sinabi pa sa iyo ng doktor, huwag ka muna magtrabaho kasi bawal na magbuhat na mabibigat. Opo, sir.
apektado yung mga muscles mo sa ano? Sa ano ba yun? Sa labas talaga o sa hanggang sa testicle? Tinamaan? Sa labas lang po, sa paikot niya, sir. Sa paikot, hindi naman apektado yung testicle. Hindi naman po, sir. Pero doon lang sa labas. Opo, sir. Okay. So, yung mga bagay na dapat masurit, makakatulong sa inyo. Ito ho, unique po ito. Ano? Pero sa amin po, siniseryoso po namin ito. Erica Manning, Crew Manning Services. Ano kaya kayo mga lalaki dyan, tamaan din mga ano ninyo, mga ari ninyo ng ganito para matikman ninyo. Sige. Tapos pagka nahihirapan kayo, sasabihin natin, sige, magpakita, sige, gagawa ka ng urinalysis kasi baka may tulo. May niloloko itong kulokoy. Kay babae, kay lalaki, pareho kayo dyan. Maayos nga kayo. Humihingi pa ng fit to work. Fit to work dahil nag-file ng total disability, ibig sabihin, hindi, huwag ka magkuha ng disability. Loko-loko to eh. Binabaliwala yung sinasabing claim, kaya ito, pupunta kang, sasamahan ka namin. Gusto ko makita, turo mo sa aking agency. Gusto turo ko sa agency kung sino yung lalaki ba nagsabi sa'yo? Babae po, sir. Babae? Opo, sir. Ano kayo, tamaan din yung kanyang genitalia? Saan siya tatamaan? Mariusep na to, guhit niya. Sa'yo, lawit eh. Pag tinamaan natin, tingnan natin, makakaihi rin siya. Luko-luko. Nakakainit ng ulo eh. Naawa ko sa'yo. Sige, tutulungan ka namin, okay? Salamat, sir. Okay ka na ba? Okay na po, sir. O sige. Para kang nangingisay-ngisay dyan pag upo dyan. Hirapan ka? Hindi naman. Okay, sige. Usap tayo sa baba mamaya. Okay, sir. Ganitong mga istorya po sa amin, nag-iimbestiga po kami. At para nang sa ganon, natututo po kayo na itong mga sumbong sa amin, hindi po drama, hindi po yung eksenang away-away, ginawa para entertain. Mga totoong tao po to, mga totoong sumbong, at totoong hamon, mga reklamo na kung minsan napapabayaan dahil walang nakikinig. Ang mukha po ng pang-aabuso, samut-sari. Tulad po na to, pang-aabuso po ang ginawa ng sinasabing amo. Kaya nga po, kami po sa hashtag ipabitag mo, laban po kami, kontra po kami sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Tumatayo po kami dahil ang isang pambansang sumbungan may tatak. Laban doon sa mga iba't ibang mukha at anyo ng pang-aabuso. Yung tulong at serbisyo may tatak. Tatak Tulfo. Ako po si Ben Tulfo. Ito po ay hashtag ipabitag mo. Susunod, mga garbage collector sa Pasig City pinahihirapan. 13th month pay nila iniipit daw ng employer. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Pahirapan daw makuha yung 13th month pay ng dalawang garbage collector mula sa Pasig. Puro na lamang daw pangako ang ginawa ng kumpanya. Kaya hanggang ngayon, hindi nila ito makuha. Hiling ng mga ito'y garbage collector, ibigay ang kanilang 13th month pay para magamit pang araw-araw na ito'y pamumuhay nila. No? Detalye ng kanilang sumbong, panoorin. Kami po ay lumapit sa hashtag ipabitag mo upang humingi ng tulong para makuha ang aming 13th month pay. Ang aming trabaho po ay garbage collector, taga-akot po kami ng basura. Nagtapos po ang kontrata ng kumpanya namin noong June 30, 2023. Hindi po namin nakuha yung 13th month pay namin sa pinagkasundoang araw. Pero nag-follow up po kami noong July 28, 2023. Ang ginawa lang po ng kumpanya ay nangako po ulit na ibibigay ang 13th month pay namin sa August 15, 2023. Pagkatapos po ng August 15, hindi pa rin po namin nakakuha yung 13th month pay na pinangako nila. Sir Ben, sana po matulungan nyo kami na makuha ang aming 13th month pay na ipinangako ng aming kumpanya. At maraming salamat po. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Makakasama natin ngayon sina Edward Jiggy Bautista at Rene Laway. Magandang umaga sa inyong dalawa. Magandang umaga. Okay. Pinangakuan kayo nitong August. Tama? August 15? August 13? Ganun pong... ganun. Napumunta kayo, wala namang nangyari. Ano daw dahilan? Bakit di makuha-kuha yung iyong 13th month pay? Anong paliwanag nila sa mga bossing?
Puro paasa lang po yung ginawa nila sa amin, sir eh. Meron ba silang problema na hindi lang makolekta yung kanilang pera sa... Tuloy-tuloy naman po yung mga koleksyon nila, sir. Bakit mo nalaman? Nagtatrabaho ka ba sa, sa finance department nila? Or may asset ka roon? O may Hindi po, kasi po may ka roon? marami pong site, sir eh. Maraming site. Okay, dahil sa maraming site. Okay. So, bigyan natin ng rundown muna dito. February 2021, nag-umpisa magtrabaho sina Edward J.K. Bautista at Rene Loway bilang isang garbage collector. And then ito, June 23, 2023, matapos ang kanilang kontrata sa kumpanyang Metro Waste Management Corporation, nakalagay din sa kontrata na pagtapos. Sa June 30, 2023, dapat makuha nila ang kanilang 13th month pay, pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin nila nakukuha. Ano kaya nangyari dito? Di ba sinabi? Bakit hindi pa nagbabayad ng City of Pasig? Yung lungsod ng Pasig sa kanila. Kaya nahihirapan sila magbayad sa inyo. Yung sinasabing natitirang, hindi ko alam. Yun ang tingin ko. Pero dapat kayo may karapatan para alamin kung bakit hindi nyo makuha-kuha. Kasi ako nalilito. Kasi baka may problema kaya hindi makuha-kuha. Kasi siguro, hindi pa nagbabayad yung yung lungsod ng Pasig sa kanila. Maaring tuloy ang trabaho pero matumal ang bayad. Kaya nahihirapan din sila mga boss. Kaya kung minsan ang kumpanya, sila yung kontratista, kayo nagtatrabaho sa kanila, ito lang hindi ko sinasabi, maaring tama, baka kasi hindi nakakabayad or hindi sila nakakolekta. Yun lang gusto kong malaman. So easy lang muna tayo, alamin natin Si Catherine Castillo sa HR Metro Waste Solid Management Corporation sa linyang telepono. Magandang umaga sa iyo, Catherine. Good afternoon. Good morning po. Okay, good morning. Catherine, maraming salamat sa pagtanggap mo ng tawag namin ngayong umaga. Naka-live tayo sa IBC TV 13, ganoon din sa CLTV Channel 36. Catherine, ito ho'y nasa garbage collector, nasa amin. At nag-aantay pa rin daw sila na hindi pa lang nakukuha yung kalang natitirang 13th month pay. Ano pong problema natin po, ma'am? Yes, sir. Sorry po kung medyo na-delay po. As of now po kasi nandun po kami sa senaryo po na pina-finalize po kasi namin lahat po ng mga 13th month po ng tao po ng Pasig, sir. Mm-hmm. Pero may mga computation naman na po. Ano na lang po kasi sa sobrang dami po kasi medyo na-delay lang po ng konti dahil pina-finalize lang po. Okay. Gaano karaming mga empleyado na matatanggap ng 13th month pay itong buwan na to or parating na linggo or whatever? Marami ba masyado? Yes sir, nasa 800 po na katao. Opo, okay. Iniisa-isa rin po kasi namin sir yung mga clearance nila. Okay. Then, opo. Pero kung sa 13th month, sir, sure naman po kasi na makukuha iyon. Medyo nagkaroon lang po ng konting delay kasi from Pasig po, dadalhin po dito sa aming head office. Inisa-isa lang po namin siya. So as of now po, pina-finalize po namin lahat. Alright. Maraming salamat sa iyong pagsagot. Ito, linaw. Naintindihan ko at ganun pala karami. Wala naman kayong problema sa City of Pasig pagdating sa pagbabayad sa inyo. Tama? Opo, sir. Wala naman. So in other words, iniisa inyo lang yung pagbibigay ng clearance sa 800 na yan, 13th month lahat kukuha. So may iba na bang nakakuha na o meron pang iba by tranches kayong gumagawa? May mga grupo-grupo or paano bang sistema ninyo? Lahat yan sabay-sabay or by tranches? Dapat po kasi ito, sir, sabay-sabay po. Kaya lang, since po nagkakaroon lang po kami ng mga ganyan po, yung scenario po na may complaint po, agad-agad po kasi namin pinupull out yung kanilang record, inuuna po namin. Kaya po nagkakaroon po kami ng batches. Okay. Siguro ganito na lang. Kasi matatapos na bare months na. Abuti na kayo. Mga ilang araw, bare na. September, October, November, December, 13th month na naman. Sabagay, wala na sila dyan. Baka pwede natin bilis-bilisan naman tawag dito, ma'am? Kasi kawawa rin naman. Opo, sir. Kasi pinaprocess na po yan, sir. Baka po within this week, maayos na po namin yan. Lahat po naman na i-finalize namin, i-message na namin sila agad para makuha na po nila direct dito sa office. Okay. Kung may sasabihin, bigyan nyo lang silang isang linggo na to, lahat-lahat naman kayo.
Alam ko, kailanganin nyo na sa pag-anak ninyo, pumapasok na. Naintindihan ko yan. Pinaprocess. Baka medyo maantay na natin ng mga isang linggo. Okay ba sa inyo? Tapos may sasabihin din po kasi paayos din po yung mga pasahod na kulang-kulang. Madalas din po kasi sa kanila yan, sir. Oo. Ano bang ginareklamo? Sandali mo na, bossing. Separation pay, wala ba kami separation pay doon, sir? Ano na tayo? Of contract na tayo. Off contract kayo eh. Contract. Sagutin mo nga rito kung may ano daw sila dito, mabuti naman, nandiyan ang kasi malikot tong prompter na tong lintik na prompter na to. Mabuti naman, Catherine, dito, sinabi mo sa kanila na itong mabibigay ninyo within the week, ano naman itong narareklamo rito na parang pasahod. Bakit kailangan pa papasahod? Wala na kayo roon eh. Meron pa bang ibang? Kasama namin, sir. Ganito na lang. Huwag na kayong magdala ng reklamo na hindi nyo. Sarili nyo nga, hindi nyo maasikaso 13th month. Gusto nyo pa maghakot ng iba. Ayusin nyo muna ang problema ninyo. Hindi kayo tagapagligtas ng mga taong hindi naman nagre-reklamo. Ba't kayo nagdadala ng reklamo rito? Bakit nyo inaalay ang sarili nyo, pako sa krus, ililigtas nyo yung mga taong nagtatrabaho roon? Nakuha po? Opo. Mas gusto kong kayo tulungan. Kayong dalawa lang, dahil dalawa lang kayo. Ang pakialam ko dun sa iba. Hindi naman lumapit sa akin. Bakit ko sila isasalba? Isalba muna natin sarili ninyo kasi kayo yung nangangailangan. Pues, kung nagdatingan na diyan sandamakmak, ibang usapan na yan. Pakiusap lang. Focus sa sarili nyo kasi kayo nangangailangan. Gusto niyo bang makatanggap agad ng bayad? Opo. Bitbitin muna natin kaya yung sinasabi niyo para umabot tayo ng Disyembre. Gusto niyo? Kasi kung gusto niyong manghakot ng reklamo, matatagalan tayo. Dahil dinibit-bit mo sila. Gusto niyo bang tagapagsalita doon sa mga natitira? Hindi na po, sir. Sa amin lang. Parang ganun eh. Catherine, kasi, diyan ka ba, Catherine? Opo. Ito naman itong dalawa na itong para mga kolokoy na nagdadala pa ng mga ibang reklamo ng iba. 13th month nga nila, hindi pa maayos-ayos. Kasi baka gusto nila kasing magdala pa ng ibang reklamo para tumagal-tagal ng konti. Kasi mga pasweldo, gusto mo bang ganun? Huwag yun naman pala, huwag na lang, dalawa na lang. Yung sa 13th month lang tayo, kailangan na ng pamilya ninyo. Okay? Okay ba? Opo. Kasi kung ganyan ang sistema ninyo, sa halip na makatulong ako sa inyo, tatagal lalo. Natural. Bibit-bitin yung iba. Okay lang. Basta sa akin, focus lang tayo sa reklamo ninyo. Okay? Total, kayo naman lumapit sa amin. So, kayo may karapatan dapat kong tulungan. Pag hindi pumunta sa akin, bakit ko naman sila bitbitin? Hindi naman tayo tagapagligtas. Opo. Iligtas ko kayong dalawa, iligtas natin sarili natin. Pag binitbit natin, baka tumagal. Tama ba, Catherine? Yes po, sir. Tama po. Okay, sige. So, Catherine, mag-aantay. Sige, antay na lang kayo mga 1 week or something, ha? Salamat, sir. Salamat. Pakiusap, ha? Opo. Huwag mo nang bitbit ng ibang reklamo kasi baka tumagal. Okay ba? Opo. Alright. Catherine, inaasahan namin, Catherine, na matatapos nyo to. Baka by next week, okay na tayo, ha? Okay, sir. Sabi po. Maraming salamat. Okay, sige. Ganito, mga boss. Kumusta naman kayo? Kayo ba yung nagtatrabaho ngayon? May ginagawa? Paano lang po? Pa-extra nga lang po. Oh, well, ganun lang siguro. Dapat naman, kahit na paano, itaguhin natin paghahanap buhay. Opo. Sa mundong ito, focus tayo sa pamilya natin. Opo. Diba? Umaasa sa atin ang pamilya natin. Opo. Pag i-focus mo sa ibang tao na hindi mo miyembro ng pamilya, lalong bibigat. Tama? Opo. Yan ang sikreto. Okay? Ikaw naman, kung parang busog ka lagi. Kasi, yung isa parang kulang. Ikaw kasi parang tinimbang ka sobra-sobra. Tinimbang kulang. Hindi. Mas gusto ko nagtatawanan tayo kasi mabigat ng mundo. Pakita mo yung lugaw. Yung lugaw siya, tinapon niya. Malamig niya. Merienda niya. Lumamig na lugaw mo. Ikaw ba yung kanina nakaupo? Parang, akala ko sabi ko, ano yung ba yung lugaw ba yun? Lugaw yun. Di ba kasi gaalusan? Dinala ko lang. Di ba alam, sumakay po kami sa truck ng basura. Mula po sa Payatas kasi wala po kaming pamasahe. Medyo kilala. Wala kayong pamasahe? Wala po, sir. Paano kayo babalik sa lugar ninyo? Wala Ano po, yung mag-aabang na naman po kami ng truck.
Saan kayo babalik? Saan kayo Sa uwi? Payatas po. O, sige, ako na bahala sa pamasahin ninyo. Akala ko kanina dala-dala mo ang tawag dito, mustard sauce. Nakatatlong subo po ako. Sabi ko, doon ko kakain doon sa Timog. Sa amin, kawawa ka na. O sige, dagdagan ng tinapay nito sa baba. Salamat sa... Ay, natatawa Salamat ka na. po. Napanggit niyo ka. Lugaw na lang. Okay lang. Kanina nagre-reklamo kayo. Ay, Yun na nga lang. Lugaw na. okay, sige, di bali. Ako na bahala sa inyo. Nagtatawanan na lang dito. Mas gusto ko ganoon kaysa naman konsumido. Di ba? Opo. Yan ang sekreto ng buhay na hahaba. Nakatawa lagi. Huwag na kasi mangon. Stress. May stress. Maga ang ngipin ko, sir. Namaga. Huwag ka tumawa. Baka lalong mamaga. Kaya hindi mo masyado Ano ba yun siya napata? Umamot pa rin yung lugaw. Okay, umabot pang lugaw mo. Gaan sa payatas, ha? Okay. Mukhang palatawa ka. Hindi Gusto ko. Okay na sana. Nabanggit mo yung payat, sinidala ko lang yung lugaw. Ano ba kayo? Nagsusumbong? Nagkikwentuhan tayo parang barkada. Okay, di ba, Ale? Nabanggit niyo na, konting ano lang to. Okay. Konting ngiti. Okay. Salamat naman. Kayo na kahit Salamat din napapano na nakilala ko kayo. Masayahin kayo. Sa lahat naman nag-complain sa akin, ito ang pinakamasaya. Sabi ko lang, laging busog, tinimbang. Ito, sobra-sobra. Ito, tinimbang kulang. Okay, sige. Hindi na po ako tumabasa. Masakit pang ipin mo yan, ha? Maga po. Oh, mangga pa, okay. Eh, dapat sa lugaw. Ba't hindi mo binigay sa kanya? Ayaw niya malamig na. Eh, pwede naman painit, may microwave dyan, oh. Okay, gusto mo lugaw? Hindi po, sir. Nagsopas na po ako niyan. Oh, sige. Well, higit sa sumbungan, investigahan at ang mga reklamo, binibigyan po namin ng solusyon at aksyon. Ikaw minsan nagkakasayahan bandang dulo tulad dito, tawa ng tawa, tinimbang, kulang, sobra-sobra itong naka-green. Dahil nag-iisang pambansang sumbungan. May tatak. Yung tulong at serbisyo, tatak Tulfo. Ako po si Ben Tulfo. Ito po yung hashtag Ipabitag Mo.